the preaching of God's Word. And hope and pray, excited ng tanan. Man, Kailangan ba? Akong ginahang yung atong dear Pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. Let us give the Word of God a round of applause. amen. Thank you for that. Thank you, special, for that wonderful song na inyong kanta. And thank you for everyone being present this afternoon, no? Faithfully uh, being present karon. Thank you for being with us, mga kaigsuunan. And by this time, I would like to ask you to please open your Bibles with me in the book of Titus chapter 2 sa atong mga Bible palihog. Titus chapter 2 sa atong mga Bibles. If you are there, kindly say amen. Okay? So, we shall be reading mga kaigsuunan Titus chapter 2 verses 11 down to verse 12. If you're there, say amen. Indugta mga kaigsuunan and please stand para ato ang pagtagad ang pagbasa sa pulong sa ato nga buhi nga Dios. So, basahon ako ang verse 12 basahon ako ang verse 11 inyo ang verse 12. Responsibly ta karon duha lang ka verse. The Bible says in verse 11, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men." Teaching us that denying darkness and breaking us, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. I would like to read verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Father God, salamat Ginoo sa imong panalangin nga gihatag kanamo. Thank you Lord for these people that you have gathered. I pray that you'd bless ang amo ang panimbahon, tagay kaalam ang imong alagad, that your word might be preached thoroughly and it would touch the hearts of these people nga mahimong kinabuhi mi Ginoo nga og kinabuhi nga nakahatag og kahimayaan nga naha kanimo. Amahan, pasaylo mi Ginoo sa mga kasaypanan, pasaylo mi sa mga kapakyasan Ginoong Dios, in Jesus precious name among gipangayon tanan. Amen. Amen. So mga kaigsunan, I would like to touch part only, not exhaustively, but only part of the topic karon mga kaigsunan because I cannot talk about all of these things. So I will be talking about three things lang karon mga kaigsunan, no? The lifestyle of a faithful Baptist. The lifestyle of a faithful Baptist. So basing nasa tuwa karon diri nga you are one day you will be used by God para mahimong magwali sa pila ka mga dapit. Maybe you will become an assistant to your pastor, you will become a pastor yourself, you will become a preacher, Sunday school teacher. So I encourage you to take down notes, no? Take down notes. Add all these things sa imuhang mga arsenal para pag abot sa panahon, there will be references nga imuhang gamiton when you will be teaching the people nga itugot nga imuhang dalaan sa pulong sa Ginoo. It doesn't mean magwali ka, magpastor na ka, no? As you notice, next Sunday we will be having gitawag na sa tuang fourth Sunday. So I will be allowing someone to preach in my behalf next Sunday mga kaigsuunan, no? And by the grace of God, mahimo nga ato ang mahimo tang mo preach, no? So grasya sa Ginoo kani ato ang klase dito sa Pikas. So dili lang kay soul winning ako ang itudlo dito sunod. If makabalo na mo soul winning, makademo na ang tanan og soul winning kato akong sa klase every afternoon dito. Ang ako na pong itudlo sa inyo is how to prepare a sermon and how to deliver it. Okay, para
matudluan ta mo unsaon pagwali, no? Unsaon pagdala sa pulong sa atong Ginoo. Now, only 3 things about the lifestyle of a faithful Baptist. Mao na ako ang hisgutan karon mga kaigsunan. If you are a Baptist Christian, then nagyoy kalahian nga makita sa imuhang kinabuhi the way you live, no? The way you conduct yourself ibabaw sa kalibutan. Now, tanawin mo sa atong panahon karon, there are many people nga nagaingon nga sila Kristohanon. But if you would ask sa imong kaugalingon, can it be seen in their life? So some people are saying nga legalistic ra kayo ta kay ngano man gyud nga dapat gyud makita sa kinabuhi. Mga kaigsuonan, what you believe in your heart can be seen outside sa imong kinabuhi. Kung unsa ang imong gituohan, makita gyud na sa gawas, makita gyud na sa imong lifestyle, sa imong gitawag nga pagkinabuhi. So I hope, grasya sa Ginoo mga kaigsuonan, makita ang imong pagkabaptist sa imong lifestyle kada adlaw. Gani kung naay tawo nga imong makit-an nga nakapalda o nya taas kayo buhok nga abot hapit sobra lubot ang buhok, moingon ka kani siya Pentecostal ni siya. Kung makita kag tawo babae nga nagpurong-purong diri nga natago ang naong nga kani siya Muslim ni siya. Lalaki nga naay putong diri, makaingon ka, kani siya kay Muslim ni siya, kay nasay haji ni siya, hajj ni siya. Kay nasay katong kalo-kalo diri nga murag square ang porma. Pag naay katong gituyok diri nga kuha kani siya kay kuha ni siya kanang Bombay ni siya. So ato makit-an na pinaagi sa ilang outside appearance, makaingon ka nga kani inani ni iyang tinuohan. Inani ni iyang relihiyon. Why? Makita sa ilang outside appearance. So the question is, you are a Baptist Christian. Makita ba sa imong kinabuhi ang imong pagkakristohanon? A faithful Baptist is not just someone who sits in church on Sunday. A faithful Baptist is someone whose life reflects Christ every day. In how they dress, how they act, and how they live. That's why mga kaigsunan, I will be very strict. Sunod nga mga adlaw, mga pinangga nga mga kaigsunan. And I would ask forgiveness ahead of time. Pasing malain mo sa kuha, musultin ako daan sa inyo. You see? Kay dili ko mahimong istrikto kung wala pa nako gitudlo. And sometimes manggod kay murag sa ako ang hunahuna mura bitaw nga murag kana kabalo na sila na, and I assume things. I assume a lot of things. Maybe I would preach this message Sunday morning next time. Okay? Not next Sunday, because next Sunday will be our Lord's Supper service. Kay para every Christians know kung unsa ang ilahang gitawag na dapat gi-expect nga lifestyle sa ilaha isip mga Baptist Christians. And especially, I will be very strict, especially sa mga workers sa atong simbahan. Sa mga choir singers sa ato ang simbahan. So by the grace of God, this week or next week, I will be visiting a lot of people next week. I will be visiting a lot of people and trying to talk to our brothers and sisters, especially katong atong mga kauban sa members sa ato ang choir, members sa ato ang mga workers, sa atong mga Sunday school teachers. I will be visiting them and I will be challenging them through the Word of God. And I hope nga pinangga nga mga kaigsunan, sometimes ang sakit sa atua sa simbahan is we wanted to call a person a pastor, but when that pastor will pastor someone, and people will get offended.
And I need to prepare my heart because maybe people will be get offended with me because of the things that I will be trying to convey to the people. Kay lisod kayo mga kaigsunan nga di na ko isulti ang giingon sa Ginoo sa ako. Especially when it comes to the lifestyle of a faithful Baptist, especially sa lifestyle sa mga workers sa atuang simbahan. Now, let me give you 3 simple truths lang sa karon. Let's begin with 3 simple truths. Number 1, a faithful Baptist dresses with modesty and purpose. A faithful Baptist dresses with modesty and purpose. Now remember this mga kaigsunan, the most important part is what is inside. But what is inside will always reflect or will always be reflected by the outside appearance mga kaigsunan. Kung saan nasa sulod, mao gid na ang makita sa gawas. Kunaon nimo ang giingon sa Bible in 1 Timothy, di ba kay sa ato sa Titus mga kaigsunan, unsa kuno ang gidala sa grace of God that bringeth salvation? Na ang imong kaluwasan mga kaigsunan, dili na sa kaluwasan nga naluwas na ka moadto na kaglangit. Ang imong kaluwasan, ang grasya nga dalag kaluwasan naa sa ginatudlo sa imo. Unsa nga tudlo? Teaching us that denying ungodliness. Tanawa, again, brown ako. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Ang grasya nga dalag kaluwasan nagpadayag na. Teaching us na gitudlo. Ang grasya dahil sa kaluwasan na gitudlo. Unsa itudlo? Denying ungodliness. Paglikay sa pagkadili Dios nun, worldly lust, kalibutanon nga mga pangibog. We should live what? Soberly, righteously, and godly in this present world, while waiting for the blessed hope and the glorious appearing of the Lord Jesus Christ. Samtang naghulap dayta, nagkinabuhit ang matarong, likay sa pagkadautan, likay sa pagkadili maayo, nagkinabuhit ang Diyos nun, samtang naghulap sa iyang pagbalik. That's why I need to teach you these things mga kaigsunan. I hope di mo malain sa kuha. A faithful Baptist, number 1, dresses with modesty and purpose. In 1 Timothy chapter 2 verse 9, ang giingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuunan, in like manner also that women adorn themselves in what? Modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold or pearls or costly array. So what does it show sa ato mga kaigsunan? Ato makita nga modest apparel. Modesty. Makita ang pagka-Diyos nun pinaagi sa imong sininaan. Regardless og asa pa ka. You know, I was quite a bit very shocked sa birthday ni Brother Francis. And I was very disappointed actually because of what I have seen sa sinina sa mga young people samtang nangaligo sa swimming pool. Naghilom-hilom lang ko. Ngano man, because I don't want to destroy the joy at that day. But I was very disappointed. No? I hope makita ninyo si Ma'am Karen pag mga ligog swimming pool. Makita ninyo si Ma'am Joy pag mga ligog swimming pool katong mga daan ng mga Kristohanon, unsa ang ilang mga ginasuot. And I am expecting the young people to follow them. And I have already told every now and then nga inani ang atong ginasuot when it comes to we are going to public places, even in swimming pools, but atong makitaan gahi gyud ulo ang mga batanon. And let me tell you this, I am deeply, very disappointed with all of you. You see? And ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, I hope that you will not be angry with me. I also have the right to be disappointed as your pastor. Kaya nga naman, makaingon ko sa kong kagalingon, am I not heard? Wa ba ko nadungog?
You see, I really appreciate kadtong mga early Christians before nga nahimong members sa church. No, I really appreciate them. No, sama nilang Brother Ferlo, Brother Lawrence, nila Ma'am Lani, isa lang yun ka istorya. And they already followed what the Bible says. Wa gyud ko naglisod og tudlo ani nila. But ato makit-an garon mga kaigsuonan that it's very hard to teach people in our time today. And I hope di mo malain sa ko, I am just telling you the truth. I am just telling you what the Bible expects us as a faithful Baptist. Usahay man God ang atong pangutana, is this allowed? Okay ra ba ni? But the right question mga kaigsuonan, does this honor God? Does this honor God? That's the question. Usahay itong pangutana, okay ra ka ni? Pwede ra ni? Dili ra ni lain? Higalaigson, that's not the question. Ang pangutana, malipay ba ang Ginoo ana? Will God be honored with what you are wearing every day? Now listen carefully. Every day. We could understand kung nakas trabaho, nito ka saka kas bukid, ni saka kagahoy, we could understand that. But when you are in public places, we cannot understand. Because you have the chance nga magsulob og maayo nga sinina. Modest apparel. Let's say for example, uniform. Kung magsulob kag uniform mga kaigsuonan, you represent your school. You represent your team. I heard one day kaniadto sa diha nga nahimo ko kanang gitawag na board of director diha sa national and then attend ko sa ka flag ceremony. I can still remember si Ma'am Rose nga nag-ingon siya nga kung gitawag na magkatig mo adto mo sa mga lugar nga mga inumanan or mga sugalanan, I hope ba inyong hubongon ang inyong uniform kay ginirepresent ninyo ang atong eskwelahan, ginapakaulawan ninyo ang atong eskwelahan kay nagsulob-sulob mo uniforme adto ana nga mga lugar according to the teacher ni Ma'am Principal. Now kita nga mga Kristohanon, mga kaigsunan, how do we represent God before the world? Ginaunsa nato pag-represent ang Ginoo sa kalibutan. We do not just wear our uniform carelessly. Why? Because it shows who we belong. When you are wearing uniform na pink ang diri, naka-blouse diri, naka-polo, na ay logo, you represent the school. Now listen carefully. How will you represent God? Pinahagi sa imong mga sininaan. Pinahagi sa imong mga sininaan. And by the grace of God, mga pinangga nga mga kaigsuunan, you will represent God well. Ayaw pangutana nga okay ra ni, allowed ra ni? No. Pangutana malipay ka ang Ginoo ani. Does this honor God? Christian, when you step out of your house, you are wearing something more important than a uniform. You are representing Jesus Christ. I hope you understand that. Babae man ka o lalaki, paggawas nimo sa imong panimalay, labaw pas uniforme imong ginasulob, nagarepresent ka kang Jesus Christ. This is a child of God. Anak ni sa Dios. Ambasador ni sa Ginoo alang sa kaluwasan ngadto sa mga dili luwas. And ato makit-an, you are wearing things nga wala gikalipay sa atong Ginoo. Modesty is about not drawing wrong attention. Sometimes we draw wrong attention. Kabalo ka kung unsa ang imong sininaan,
maupod nga klase nga mga tao ang makagusto sa imo. Kung ang imong sininaan kalibutanon, ang mga tao nga makagusto sa imo katupong mga kalibutanon. E nato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan, ang mga precious nga mga butang ginatabunan. Ato makitaan mga pinangga ang kanang mga walay pulos nga butang, ato rang makitaan sa kilid-kilid. Ato rang makitaan diha sa bisag asa lang. Mga panit sa kinde, mga basura, bisag asa lang makitaan. Pero ang mga precious nga mga butang, ang mga bulawan, ang mga diamond, ginataguan, ginagwardyahan, ginatambunan. Paghimo sa Ginoo sa bulawan, gibutang niya sa ilalom sa yuta nga kinahanglan pang minahon para imong maangkon. It's precious. Paghimo sa Ginoo sa mga diamond, gibutang sa Ginoo tunga-tunga sa bulkan, imo pang wa pa kag mabuto ang bulkan. Ayan nimo maangkon, precious. Naunsa maning mga importante kayo nga mga anak sa Ginoo, very precious children of God, nga ginapakita man ang atay dito sa mga kalibutanong mga tao. That is very wrong, mga pinangga nga mga kaigsuunan. So do not draw wrong attention with how you dress. Cleanliness shows respect and discipline. Simplicity reflects a heart focused on God. Kung unsa ang imong ginabutang sa imong lawas, pangutan ay imong gagalingon para asa ni. Kung kuluran imong buhok, para asa na. You see? Para asa man na. Kung unsa man idugang nimo sa imong lawas, para asa na. Para maibog ang mga tao sa imo or para ma-honor ang Ginoo? Ask that question sa imong ginabuhi. You see? Ask that question sa imong gitawag nga kinabuhi. Does it honor the Lord? I hope that you are willing to honor the Lord. I hope that you would remain simple. Very simple. With the grace of God. Na sa ato sa we know nga ang mga Baptist nga mga gitawag nga mga Kristohanon nga dili gid ta, galikay gid ta nga ang mga lalaki, galikay gid na sila nga ipakita ang ilahang mga kuyaw nga mga part sa ilahang mga lawas. Ang mga babae, galikay gid na sila nga makit-an ilang mga paa ug ang form sa ilang lawas. Mao bitaw na nga maibaw-an nimo ang tinuod nga mga Baptist mga kaigsuunan nga di gid na gapamantalon. Unsa man ang giingon sa Book of Deuteronomy, ayaw suluba ang sinina nga iya sa lalaki kung ikaw babae, ug ayaw suluba ang sinina sa babae kung ikaw lalaki, kay kini gikaligutgutan sa Dios. And remember this, pants is originally dress for men. Nagsugod lang og sulob ang mga babae og pants sa diha nga nangamatay ang ilang mga bana sa World War II. Pag uli didto sa ilang mga lugar, wa nay mo trabaho mo pakaon sa ilaha, napugo sila og suot og mga pantalon para mo trabaho didto sa mga pabrika para buhion ang ilang pamilya. But it was not God's design. Dili na sa mao ang design sa Ginoo. Now listen carefully mga kaigsunan, kung magsulob ka og inana nga mga utang, let me say this to you, gikaligut-gutan ka sa Ginoo. Sila man lagi pastor, sag dito sila, lahi man ka. That is what the Bible says, gikaligut-gutan sa Ginoo. We understand if it is required sa imong trabaho. We understand if musaka kag bukid ug motrabaho kag magtikangkang ka dito. We understand that. Dili man ta close-minded. Pero ang gitawag nga hagit lang sa simbahan, after your job, hinaot nagbaon pug ka og sinina nga iya sa Kristohanon. Human sa imong trabaho. Di man pud nga pagkahuman imong trabaho, imo lang gid nang ikalandrakas tibuok kalibutan imong pagkabadlong no. You see? Ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan, after your work, pwede man ka mag-ilis and go to the public place nga gini-represent nimo si Jesus Christ sa insakto nga pamaagi. No? Makasabot ng pugko mga kaigsuonan nga
mo trabaho ka, unya mo yaka ka kay nakay gitawag nga dapat limpyuhon or dapat inan. We understand that. But after your job, pwede kang mag-ilis para paggawas nimo in the public, you represent the Lord Jesus Christ properly. Amen? Murag nahilom lagi mo. Ha? Amen? I hope you understand mga kaigsuunan. The first one. So, by the grace of God, atong paningkamutan. And I hope next time, pag muadto ta sa mga swimming pool, di na ko gusto makakitaan ng mga gahi kay mga ulo nga mga Kristohanon nga kapila sultian, kapila pahinumduman, balik-balik gihapon, balik-balik gihapon. You know, it was a great testimony. I can still remember mga kaigsunan, one day, we are in the swimming pool together with the Christian brethren. Unya, nganong gapalda lagi na gihapon sila? Nga gapangaligo pa na sila swimming pool. Because we honor Christ. We represent Christ even in this place. You see? Nakita ba ninyo si Ma'am Karen na throughout the 7 years there is a Bible Baptist Church Singaw nga niadtog swimming pool nag-short shorts? Wala. Lisod mga bugkay gitawag nga mag-swimming pastor nga nakapalda pastor. Mao ganing magsapaw kag short sa ilanom. Ngita kag paldang nipis. Why you represent Christ even in the water? You see? San pagtuwa ka sa tubig, represent nimo si Jesus Christ. You are not showing skin even you are in the water sa pool. I hope you understand that. That is the practice of a faithful Baptist, mga kaigsunan. You know, kabalo ka dito sa Bible Baptist Church Mungkayo. I think there was one family. They were faithful. Pastor Darwin rebuked them na, sis, mas maayo gyud nga inyo na nang hunungon ang inyong fitting kay nga mga pantalon every public place. You know, silang gibuhat, mas gipili nila ilang pantalon labaw sa pagpangalagad sa Ginoo nangita sa laglaing simbahan. You see? And atong makitaan mga pinangga nga mga kaigsuunan nga I hope it will not happen to us. I hope it will not happen to us. So number 2 mga kaigsunan, not only the way we dress, tulo lang man ikabutang. Number 2, a faithful Baptist conduct himself with Christ-like character. A faithful Baptist conduct himself with Christ-like character. In Philippians chapter 1 sa verse 27, Philippians chapter 1 sa verse 27 mga kaigsuunan, the Bible says, if you're there, say amen. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit with one mind, striving together for the faith of the gospel. Conversation here means your whole manner of life. Your speech, your attitudes, your action. The way ka mag-istorya, the way ka mulihok, o the way ka mag-conduct o imong ginabuhat before the people. So don't break your testimony. Nay usa ka batanon nga Kristohanon nagasimba kada Domingo faithful sa simbahan, pero sa eskwelahan gat-cheat sa exam, naay kudigo, gapambuli sa uban, he mock others, he use bad language, gapamalikas, tanang klase sa malikas ginasulti. One day, ang usa ka classmate niingon, kung inana ang kinaiya sa usa ka Kristohanon, di ko gusto mahimong Kristohanon. Nganong nahitabo man to? Because of a broken testimony. People may never read the Bible, but they will read your life. Again, people may never read the Bible,
but they will read the life of a Christian. Ngano man lagi tong mga Arabo lagi nga pag magdula o gitawag nga balibol, makasuot man lagi sila atong mga sanina nga dili makita ang ilang mga panit. O nganong nabuhat nila, mas dako ilang pagtuo kang ala kaysa sa atong pagtuo kang Jesus Christ. You see? So we must watch our words. Your words should be clean and kind. Your attitude should be humble and patient. Your action should be honest and pure. Why? Because you are a Christian. Again, dili manggaling mubasa og Bible ang mga tao, pero basahon nila ang inyong kinabuhi. Especially within your home. Sa imong panimalay. Kung saan mo pagdala sa simbahan ng mga luwas imong pamilya, kung paglantaw nila sa imong kinabuhi, mas bati pagpatasan sa ilang imong igsuon nga wa gyud tawo simba-simba. Mas masugo pa ang imong igsuon nga wa gyud tawo basabasag Biblia. Mas masabtan pa ang kinaiya sa imong igsuon nga wa gyud tawo katungtong og simbahan. And here comes a Christian child conducting himself or herself sa ilang panimalay and trying to invite the family to church. Let me say this to you, ikaw ang hinungdan nga malabay sila sa impyerno. Let me say this again, bahalag masakitan ka, ikaw ang hinungdan nga malabay sila sa impyerno, ang lugar kung diin ang ulo di mamatay, ang kalayo di mapalong, ngano tungod sa imong lifestyle. Kay ang imong kinabuhi ang ilang ginabasa. You see? Ang ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan, ask yourself, if someone follow me for 1 week, would they see Jesus in me? Ug naay tawo nga magsunod-sunod sa ako usalang kasimana or magbutang og camera bisag asa ka paingon makita ka, would they see Jesus in you? I am telling this not because I am perfect. I am telling this not because maayo kay inyong pastor, no. I am telling this kay gikinahanglan nato ni igsoon. Wala ko ningon kay gikinahanglan ninyo ni. Gikinahanglan nato ni. Apil ko. So especially mga mama, mga papa, ayaw gyud taon mog sugot nga ang inyong mga anak maglaag-laag lang mag-shorts. Ayaw gyud taon mog sugot. Shorts naman itong mga babae dire. Maglaag-laag. Bisan pag naa ka sa inyong balay, sulod, ug naay laing tawo, ayaw gyud. Bisan pag naa ka sa inyong balay, kung ang imong igsuon lalaki, ayaw gyud. Igsuon man ako to pastor, angkol man ako to pastor, no, of course not. Ngano man, pila na ba kabuk gibalita nga gi-rape sa uyuan, gi-rape sa silingan? Pila na ba kabalita? Daghan na, amen? You see? So even sa sulod sa panimalay mga pinangga nga mga kaigsuonan, ug naay opposite sex, bisan pag igsuon nimo, bisan pag papa nimo, atong makit-an, you need to be modest. Kung gusto ka magpaseksi, kung gusto ka magbikini, sirad imong kwarto dito pag bikini sulod ikaw ra isa. Pwede na. You see? But when other people, ingon pa ang pulong sa Ginoo, ug dunay lalaki nga maglantaw sa usa ka babayi, nga dunay pangibog sa iyang hunahuna, siya nakapanapaw na sa iyang kasing-kasing uban kaniya kamong duha. Mga pinangga, ingon pang pulong sa Ginoo. You see? So, I may sound harsh, I may sound sobra, but mga pinangga nga mga kaigsunan, it is for your protection and the protection of the people who are looking at you. Protection nila. Di lang kay protection nimo.
Tabangi po ang uban nga dili makasala. Kaya og magpasiksisiksi ka, makit-an kas uban, makit-an kas imong kinabuhing Kristoha sa imong kaubang Kristohanon, tanawa ra gud gahigulo, nakasala na siya. Makit-an ka atong imong silingan nga naibog nimo, siksihan ni kuan, oy, nakasala na siya. So protektari po ang uban. So a faithful Baptist conduct himself with Christ-like character. Imong inistoryahan, inaot nga hunungon na nimo ang tanan nimong pagpamalikas sa actual appeal ang sa social media. And I heard nga na daw mga nagapasiksi daw o na daw mga gapamalikas daw sa IG. Saan ang IG, Bert? Ha? Saan? Instagram. Na daw mga gapasiksi o pamalikas dito sa IG. Wa mong ko'y IG. Di na bugumog himo kay maglabad ang siguro akong ulo. You see? So tanan. Og naman kay nga post pamalikas in the past, i-erase na tanan. Remove it. Ngano man, you are a testimony before the people. Kristohanon kang dako, nagsangyaw ka. Kunya paghuman, nakit-an sa imong gisangyawan, imong gipost na dako kay YAWA. Unsa ka to yang bation? I hope you understand. Amen? Number 3 and number last. A faithful Baptist lives a separated and godly life. A faithful Baptist lives a separated and godly life. In the book of Romans chapter 12 verse 2, Romans chapter 12 sa verse 2 mga kaigsuunan. If you're there, say amen. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So the word says, follow your heart. Do what feels good. Kung unsay maayo, buhata. Kung unsay nindot sa feeling, buhata. But God says, be different. Be transformed. Mga pinangga nga mga kaigsunan. Kailain na ba nino? Ang limpyo, dili niya matakdan ang hugaw, nga malimpyo na po ang hugaw. Kung hugaw ang imong kamot, limpyo akong kamot. Kung muhawid ko sa imong kamot, dili malimpyo imong kamot, ang takdan sa kuha. Bali. Kung hugaw imong kamot, limpyo ako. Ang akong limpyo nga kamot ang matakdan. Inaana pod mga kaigsunan. Kung limpyo kayo ka karon, ug muuban ka sa mga tao nga gitawag nga hugaw ang kinabuhi, dili malimpyo ilang kinabuhi tungod nimo, ikaw ang mahugawan. Kay dili makatakod ang kalimpyo, ang makatakod ang kahugaw. Ug naay magsakit mga kaigsuunan, dili makatakod ang health. Kani siya kay healthy kay ni siya, atong giuban ning healthy ug masakiton, kay para ang healthy iyang matakdan ang masakiton na ma-healthy pod, ana ba? Dili. Ug na kay poultry unya na isa nagsakit, ang imong buhaton i-isolate nimo ang nagsakit usahay, imong sunugon ang nagsakit para di matakdan ang healthy. So mga pinangga nga mga kaigsuunan, be careful, be separate ingon pa ang pulong sa Ginoo. God didn't save you to look like the world. He saved you to shine in the world. Do not blend in. Pag adto nimo sa swimming pool, dili mabawaan kung kinsay Baptist o kinsay Katoliko. Pag adto nimo beach, dili mabawaan kung kinsay Baptist o kinsay lahi nga mga relihiyon, kinsay way simba-simba. Pag adto nimo mall, di makit-an kung kinsay Baptist o kinsa tong mga atheist. Ngano man, kay ang mga Kristohanon karon ni blend in. Ni blend in na. So mga pinangga, don't blend in. Palahi igog ka kay ngano man, faithful Baptist ka. Choose your friends wisely. Guard what you watch and listen to.
unsa imong ginatanaw, ug unsa imong ginapaminaw, gwardyahi, bantayi, and build daily habits of prayer and Bible reading. So pangutan na imong kaugalingon, is my lifestyle helping me grow closer to God or pulling me away from Him? So kumusta imong lifestyle karon? So I hope wa ka nalain sa kuha og imong gibutang sa imong kasing-kasing bitaw no. I am a faithful Baptist. Amen? A faithful Baptist is not perfect. Dili perfecto. But a faithful Baptist is different. Be different. They dress with modesty. They act with Christ-like character. They live a separated, godly life. Matthew 5:14, you are the light of the world. A light is not meant to blend in. Light must stand out. If your life looks exactly like the world, then your light is not shining. Kung ang imong kinabuhi pareha kayo sa kalibutanon, ang imong kahayag wala nagsiga. Kaya ang kahayag dapat mo kuan siya, mo stand out siya, dili siya mo blend in. Let me ask you, when people see you, do they see Christ? When people hear you, do they hear Christ? When people watch your life, do they want Christ? I hope di ta mahimong parehato kang gitawag nga Gandhi. I like your Christ but I don't like your Christians, imon pa ni Gandhi. I hope we will not be like that. So mga pinangga, Jesus didn't just die to forgive your sins. He died to change your life. He died so that you will be different. You can start today. Surrender your appearance. Surrender ang imong sininaan. Pagkaluwas na mo sa una, sultian, di ka tinuod, ang akong asawa, si Ma'am Karen, naapa siya yung mga shorts. Puok ka na mo shorts si Ma'am Karen sa una, as in, puok yung kayo nga, nagi kayo. Tinuod man. Puok ka na mo shorts sa una, ano? Napasay mga pantalon ng mga pedal. Kay puti magpaa. Bitaw. Pero sukad min nga luwas. Ang una ingon niya, unsaon na lang manato ni ato ni panghatag. Nang ihatag man nimo nga imo na nun silang gikonsente nga wa na gani magisuot kay dili maayo, imo na nang ihatag. Ato na nang ilabay. You see? I can still remember sa una among mama hilig kay Levi's. Mga Levi's kadayaha, di gina mosuot og dili branded nga pantalon. Kabalo kaon sa gibuhat ni Michelle, gipahimong palda nga denim. You see? Transform it. Nganuman, mas importante ang Ginoo kaysa sa akong appearance. Og dili lalaki ang akong sininaan og tarong, kung dili akong gina-honor ang Ginoo. Og sultian di ka, kung ang imong sininaan gadli, kung ang imong pamaagis pagkinabuhi gadli, ma-attract sa imuha ang gadli pod nga mga lalaki. Pero sige pamalikas, sige ka og kinabuhi nga di maayo, imong sininaan di maayo, ang ma-attract sa imuha ang mga tao ug mga lalaki pod nga mga way direction ang kinabuhi. So mga pinangga, surrender your appearance with God. Surrender your behavior to God. Surrender your lifestyle to God. And say, Lord, I want my life to reflect you. Palihog manindog ng tanan. Magampo ta. Langit nun og maluluyon nga amahan, Ginoo, salamat sa imong dakong gugma og kaayo sa among mga kinabuhi. Ginoong Dios, we pray nga the whole church will become faithful, Ginoong Dios. The whole church will learn to honor you, to magnify and glorify your name. I pray, Ginoong Dios, nga ikaw magauban og magabless ka namo
magahatag ka na mong panalangin, magahatag ka na mong kaligon. Ginoong Dios, I pray that you would help us, you would empower us, you would give us grace, Ginoong Dios. Gikinahanglan ka na mo, Amahan, nga kaning mga pulong nimo, Ginoong Dios, a very practical things. Nasayod diyan gid may Ginoo nga ang mga katawhan ganahan kay maminaw og comforting words, but when our life is being challenged, many people are being offended. But Lord, I pray that we will not be offended. But I pray, Lord, that all the people will say, good is the word of the Lord. Good is the word of the Lord. Lord, your word is good. We obey it, and may being a Baptist faithful Christian ma-reflect sa among mga kinabuhi. Nga, asa man ni padulong Ginong Dios, mahibaw-an nga kami Kristohanon pinaagi sa among mga sininaan. Salamat sa imong kaayo, Ginoo. Salamat sa imong gugma, Amahan. Pasaylo ami sa among mga sala. Sa ngalan ni Jesus, ipangayo namo ang tanan. Amen. Amen. What song, Brother Lawrence? Cleanse me. Igsoon, maybe basing na kay gusto i-surrender sa Ginoo karon. Basing napa kay mga shorts dito nga ginagamit nimo in public places. Maybe makaingon ka sa imong kaugalingon. Ako man siguro gipadungan-dunggan ni pastor. Well, ako man siguro tong ga-short. Ako man siguro tong ga-pantalon. Basi makaingon ka na ba nga ikaw ang gipadungan-dunggan? No. That's not my intention. To be honest with you, lisod kay magwali. O pwede lang ako'y magbuot. But when I pray and kneel down to God, God tells me through His Word, say, lisod kayo. I want to live peaceably with all men. I want to please all the brethren nga walay malain sa ako, walay mahiubos sa ako. But I need to please my God. Being a pastor is very hard. Nakasunga-tunga. I-offend ba nimo ang Ginoo? I-offend nimo ang tao? And sometimes, to be honest with you, makaingon ko nga mas lami, nga dili na ko i-offend ang tao. Bahalag ma-offend sa ako ang Ginoo. Because it's easier sa tinuod lang. But when you offend God, He will go back to you day by day. And He will challenge your life. And He will always remind you. So mga pinangga nga mga kaigsunan, kinsa man ang i-please karon. Basi nakaingon ka nga kaning wali ni pastor karong hapuna murag ako man gyud ni. Igsoon, I ask you to please humble down yourself. Instead of resisting, nga sayang to pastor, Levi's ra ba to? Sayang to pastor, ako bitong giukay pastor, bag-ulang pagyud kay niya simana lang. Sayang nga to pastor, yun ako sulubon. Stop resisting. And submit yourself to God. Kaya imong lifestyle, mahimong gamiton sa Ginoo to save people. So I ask you, kung ikaw, nabati ni mo nga murag paminaw ni mo ikaw, I'm so sorry, it's not my intention. But I ask you to come. The Spirit is challenging you. And listen carefully. When the Spirit works in our lives, sometimes it hurts. Because just like a medical operation, the surgeon must hurt you in order to heal you. Invite the pain. Because maybe that is how God will heal
your spiritual sickness. As we sing verse 1, Brother Lawrence, please, you come and surrender to God. Ask the Lord to cleanse you. Lord, limpyo ako, Ginoo. Limpyo ha una akong kasing-kasing, Lord. Ay kung imo nang limpyo ng akong kasing-kasing, I will be clean also from the outside. Make that your prayer. Verse 2, please. Glorious Father, we thank you, Lord, for the blessings that you have given us. The reminder, Lord, practical reminder, being a Baptist Christian, Lord, nga naday lifestyle, Ginoo, nga expect ang Dios alang kanamo. Lord, as we see the world and we know kung unsa ang tama amahan, we must not blend in with the world. We must shine our light and be different from them in order to help them. Ginoong Dios, ikinahanglan ka namo amahan. We need you, Lord. Please bless. Please empower. Please give grace. In Jesus' precious name.
Amen. Amen. Thank you. Please shake your hands one with another and look for a partner na